Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Bonnie dito sa ating dulang. Love and Memories. Pagkalipas ng ilang buwan, ay pumunta kami ni Itay sa bahay ni Esther para surprisahin ko siya. Pero matagal na pala siyang umalis sa aming lugar. Kaya sa sama ng loob ko, ay naglasing ako doon kinahilan. At sa sobrang kalasingan ko, ay may nangyari sa aming dalawa. Kaya pinanagutan ko si Helen kahit wala akong pagmamahal sa kanya. At ano ba itong nararamdaman ko? Tapos na ang kasal namin ni Helen, pero hanggang ngayon, si Esther pa rin ang nasa isip ko. Kaya lang wala akong magagawa kundi panagulan si Helen dahil may nangyari na sa amin. Nasaan na kaya si Esther? May asawa na kaya siya? Ha? May kumakatok. Pero hindi pa ito ulas ng pag-uwi ni Helena. Mabuti pa buksan ko na yung pinto. Sandali lang, nandiyan na. Bonnie? Esther, ikaw? Halika. Halika dito. Wag na. Halika. Baka magselos si Helen. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na sobra akong nasaktan sa ginawa mo. Ibang babae ang pinakasalan mo. Esther, matagal akong naghintay sa'yo. Hinanap kita. Pero hindi kita nakita. Yan bang dahilan mo? Kaya nag-asawa ka ng iba? Sinungaling ka at niloko mo lang ako. Hindi, Esther. Mahal kita. Ang totoo, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Paliwala ka. Hindi, Bonnie. Kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita! Esther, sandali lang! Esther, mag-usap muna tayo! Esther! Diyos ko. Bakit ganito ang naging kapalaran ko? Esther, ikaw pa rin ang mahal ko. Pwedeng hayaan na lang sapagkat siya'y tunay kong kaibigan. Akala mo lang di na kita mahal dahil laging ako sa'yo'y nagdadahilan. Oh, inay, kamusta na kayo rito? Naubos na bang bigas ninyo? Ano pang kulang dito sa bahay? Ay, Kwan anak, hindi pa kami nakakabayad sa ilaw dahil wala pang kita ang tatay mo. Medyo malaki na rin ang utang namin doon sa tindahan. Ganun ba, inay? Hindi bale. Tamang-tama at sumahod na kami kahapon. Kaya bibigyan ko kayo ng pera para sa inyong pangangailangan. Kapag ganyan kasi wala pa kayong pera, pumunta kayo doon sa tinitirhan namin para hindi na kayo mangutang. Siyempre anak, nahihiya naman kami ng tatay mo dahil may asawa ka na. Baka may masabi yung asawa mo sa amin. Naku, inay, mabait si Helen at maunawain yun. Sinasabi rin niya sa akin na dadalawin ko kayo at bigyan ng pera para may panggastos kayo. Mabuti palang ugali ng asawa mo. Hindi siya maramot sa amin ng tatay mo. Naiintindihan niya ang aming kalagayan.
Ay sana anak, tuwing sahod, magbigay ka rin sa amin ng pera para may pambili sa aming kabubuhay. Ay, opo, inay. Sa akin gagawin ko yan, sinasabi ninyo. Alam ko naman na mahina na si Itay, kaya nahihirapan na rin na magtrabaho. Kaya sabihin nyo kay Itay, ako na akong bahala para hindi na siya mahirapan sa inyong pamumuhay. Salamat sa iyo, anak. Kung hindi mo kami pababayaan ng tatay mo, alam mo, ikaw lang ang aming inaasahan At siyang tutulong sa aming pagtanda. Maraming salamat sa iyo, anak. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Bonnie, napapansin ko, lagi ka yatang matamlay ngayon. Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Wala naman. Alam mo, pumunta ako kahapon kininay. Binigyan ko silang kanilang panggastos. Ganun ba? Kumusta naman ang kanilang kalagayan? Wala bang nagkakasakit kina Itay at Inay? Awa ng Diyos, wala naman. Nasa mabuti silang kalagayan. Kaya lang, nangungulila din sila sa akin. Kaya ang naisip ko, lagi ko silang dadalawin doon. Pwede ba, Helen? Oo naman, Bonnie. Sinabi mo na doon sana tayo titira sa inyo. Pero di ko naman yata pwedeng iwan ang inay dahil nag-iisa na siya. Oo. Okay lang yan. Buti pumayag ka na lagi ko silang dadalawin. Para hindi naman sila malungkot kapag hindi nila ako nakita. Oo naman, Bonnie. Siyempre, nasanay sila, nakasama mo sila sa bahay. Kaya hindi mo maialis na hindi sila mangungulila sa'yo. At huwag mong kalimutan na bigyan sila ng suporta. Maraming salamat, Ellen. Naunawaan mong kalagayan nila Itay at Inay. At alam ko na tinuturing mo na rin silang parang tunay na magulang. At hindi ka hadlang kung tutulungan ko sila sa kanilang ikabubuhay. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Aba, Loleng, sarap yata ng ulam natin ngayon, ha? Amoy pa lang, nagugutom na ako. Bakit nagbigay ng ulam natin si Bonnie? Ay, oo. Kaya nakapamalengke ako para makabili na rin ako ng ulam natin. At syempre, nag-iwan na rin ako ng pera para may gagastusin ka sa araw-araw dito sa ating bahay. Mabuti naman, Loleng. Pero hindi kaya magreklamo si Helen kung bigyan tayo ni Bonnie? Hindi naman daw dahil pinaalam ni Bonnie kay Helen na susuportahan niya tayo at pumayag daw si Helen. Dahil alam mo na naaawa na sa atin dahil matanda na tayo. Hindi na makapagtrabaho pa. Kung ganoon, mabait na manugang si Helen. Hindi gaya ni Esther, hindi niya maunawa ng kalagayan ni Bonnie noon. Buti nga, hindi siyang nag-asawa ni Bonnie. Baka bugangera ang babaeng yun. Tama ka dyan. Akalain mo pinipilit ni Bonnie kahit wala siyang ipon. At ang gusto ay mangutang para lamang sa pagpapakasal nila. At hindi pumayag si Bonnie dahil mababaon sila sa utang. Kung mangungutang ng pera sa handa sa kasal nila, walang mangyayari. Oo nga, Loleng. Baka mahirapan pa siyang magbayad. Buti pa si Helen, kahit sa huwis lang, pumayag. Basta pakasalan lang niya si Bonnie. Siyempre naman, dahil may nangyari na sa kanilang dalawa ni Bonnie. Ayaw niyang maging kahiyahiya ang kanilang pamilya. At saka alam mo,
Maunawain naman si Helen. Alam niya ang hirap ng buhay natin. Kaya hindi na siya nagrereklamo nang sabihin natin na sa wish lang na lang sila pakasal na dalawa. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan Sana, naghintay na lang ako noon para hindi na ibinaling ni Bonnie sa iba ang kanyang pagmamahal. At ewan ko kung may matatagpan pa akong magmamahal sa akin. Si Banjo naman, hindi na siya nagvi-video call sa akin. Baka nag-asawa na rin yun dahil hindi na siya kumakontak sa akin. Sayang, hindi ko nakuha ang pagtitiwala ni Banjo. Dahil ba sa ginawa ko kay Bonnie, baka ang kala niya ay hindi ako tapat sa aking pagmamahal. Kahit magsisiman ako, ay wala na akong magagawa. Hindi na ako babalikan ni Bonnie dahil may asawa na siya. Oh, Bonnie, baka makalimutan mo na naman ang baon mo. Asan na ba yung dala mong bag? At ako na lang ang maglalagay. At lagyan ko pa ng face towel para may pamunas ka. Oo. Kahapon kasi nawala yung towel ko kaya bumili ako doon sa labas. Oh, ikaw din ha. Huwag kang magpapagutom. Dapat kumain ka para hindi ka magutom sa pagpasok mo. Ay, naku, Bonnie. Nakalimutan mo yata na day off ko ngayon. Kaya ikaw lang ang papasok. At ako naman ay maglalaba ng marumi nating damit. At saka ako magluluto ng nilagang baka para mabigyan ko naman si Inay Pidong at si Inay Loling. Oo nga pala, no? Helen, pwede ba bigyan mo sila ng pera? Baka wala na silang pambili ng bigas Oo naman, Bonnie. Kaya pupunta ako doon. Dahil nagsweldo ka kahapon. Binigay mo sa akin yung sweldo mo. Nakalimutan mo si Inay at Inay. Buti naman at pinaalala mo. Ikaw na sanang magbigay. Paliwanag mo na sa kanila. May pasok ako ha. Kaya ikaw nang bahalang magbigay sa kanila. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Talagang pupunta ako doon para makumusta ko ang kanilang kalagayan. Dahil hindi pa tayo dumadalaw sa kanila. Ay, o nga, no? Kaya pakisabi sa kanila na sa susunod na linggo siguro ako na ulit yung dadalaw sa kanila. O sige, ikaw na munang bahala dito at ako'y alis na para hindi ako matrasado sa pagpasok ko sa trabaho. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Kumusta na kayo dito, Inay? Naubusan na ho ba kayo ng bigas at mga pangangailangan ninyo dito? Oo, Helen. Hindi na yata kami susuportahan ni Bonnie. Ilang linggo nang hindi pumupunta rito. Ay bakit? Marami ba siyang ginagawa? Opo, Inay. Kaya ako na po ang inutusan niya. Baka wala na raw kayong bigas at iba pa ninyong kailangan. Kung po, Inay, kasi lagi siyang busy sa trabaho niya. Ay, ganun ba? Akala ko nakalimutan na niyang may mga magulang pang nagmamahal sa kanya. Mahal po kayo ni Bonnie, Inay. Lagi rin kayong iniisip kung ano ang inyong kalagayan. Kaya nang sumahod kahapon, ay sinabi niya sa akin na bigyan ko kayo ng pera
para may pambili kayo ng mga kailangan ninyo sa bahay. Ay, salamat din sa'yo, Helen. At matyaga ka na asawa. Ay, sana mahalin mo si Bonnie gaya ng pagmamahal namin sa kanya, ha? Oo naman po, inay. Talagang mahal ko po si Bonnie. Iwan ko lang po sa kanya kung hanggang ngayon ay hindi pa rin nawala ang puso niya kay Esther. Pero magtitiis po ako. Alam ko na maibabaling din niya ang pagmamahal niya sa akin balang araw. Dahil nakikita naman niya ang sakripisyo ko sa kanyang kapakanan. O Loleng, pupunta yata si Bonnie dito at may masarap tayong ulam, nilagang baka. At may mga grocery na nakita ako. Ay, hindi si Bonnie ang nagpunta rito, kundi yung manugang natin. Dahil marami daw ginagawa sa trabaho niya si Bonnie. Kaya siya lang nagkusang nagbigay ng suporta para sa ating dalawa. Mabuti at si Helen ang naging manugang natin. No? Mabait siya sa atin at matiisin at lagi siyang nagsisilbi kay Bonnie. Tama ka dyan. Alam mo, mahal na mahal niya si Bonnie at wala siyang reklamo. Kahit hindi pa siya mahal ni Bonnie na anak natin. Huwag siyang mag-alala dahil darating din ang araw na makakamit niya ang pagmamahal ni Bonnie dahil nakikita niya ang pagmamahal ni Helen sa kanya. Ay, tama ka dyan. Hindi rin tayo pinapabayaan na magkulang ni Bonnie. Kung hindi makadalaw si Bonnie sa atin, siya ang pumupunta rito para bigyan tayo ng suporta. Ay oo nga, hindi siya maramot. Di gaya ng iba dyan. Sigurado na hindi papayag na may kahati sa sweldo ng asawa. Pero si Helen, di raw tumutol ng sinabi ni Bonnie na tuloy pa rin ang suporta sa atin. Ay sana, mahalin na rin ni Bonnie. Ellen, ano bang resulta ng pagpapacheck up mo? Ano bang sakit mo? Pasensya ka na, hindi kita nasamaan tuloy. Hindi kasi pwede na lumiban ako sa trabaho eh. Wala naman akong sakit, Bonnie. Kundi magkakaroon na tayo ng anak. Pa- Buntis na ako ng 3 buwan. Totoo ba yung narinig ko, Helen? Oo. Buntis ka na. Naku, matutuwa ako. Binalita mo yun sa akin. Pangarap ko talaga magkaroon tayo ng anak. At natupad na yun. Salamat, Helen. Mabuti naman kung masaya ka, Bonnie. Oo. Talagang gagawin ko ang lahat para maging maligaya ka sa piling ko. At hindi mo ako iiwanan. Hindi, Helen. Hindi mangyayari yan. Ngayon pala may magkaganak na tayo. Mas magsisipag ako ngayon para sa ating pamilya. At mabigyan ko ng maginhawang buhay ang magiging anak natin. At ikaw, kasama ka, siyempre, dahil mahal na mahal kita. Talaga? Sana naman, Bonnie, matutunan mo akong mahalin. Dahil mahal na mahal din kita. Oo, huwag kang mag-alala, Helen. Dahil, gaya ng sinabi ko, unti-unti, napapalapit na ang puso ko sa'yo. At alam mo bang, sa ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, mahal na rin kita. Dahil sa'yo ko nakita ang tapat na pagmamahal. At pinagsisilbihan ako. At naging mabuti ka rin asawa. Lalo na yung pagkitungo mo sa akin. Higit sa lahat, sa magulang ko. Kaya, mahal na rin kita, Helen. Salamat, Bonnie. At salamat sa Diyos. Dahil pinagbigyan niya ang hiling ko na mahalin mo rin ako. Mahal na mahal kita, Bonnie. Helen,
mahal din kita. At sana, hindi ka magbago para maging maayos at masaya ang pagsasama nating dalawa. But never made you stay. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Hindi ko akalain, kuya, na noon ay babalik sa akin si Esther. Pero sayang, dahil wala na siyang nagawa dahil kasal na kami niya. Ang asawa ko ay mabait at uli ng asawa. Ngayon ay masaya na kaming nagsasawa ni Helen at malapit na rin siyang panganak para sa aming panganay. At malapit na rin matupad ang pangarap ko na pumunta ng ibang bansa sa tulong ng bagyo. Hanggang dito na lamang at ako'y nakapagbigay sa isang pangalan sa buhay ang aking kasaysayan. Tapos na gumagalang Bonnie. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Bonnie. At naway may napulot kayong aral sa buhay dahil sa kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli niyong abangan at pakinggan ang aming bagong isasadula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.